13 years ago, hindi agad kami makabuo ni Papu para magkaroon kami ng second baby. Kasi nga, ang dami ko raw mga eggs no, na pinoproduce pero hindi siya nagmamature. So maraming eggs pero maliliit yung mga sizes. At tama po ba ang pagkakalala ko, polycystic na po ang tawag doon? Yes. Ayun na. Okay, And you're tama. referring to siguro yung follicles. Follicle. Oo. Ano po, in short, ano po yung follicles? Ang Egg ba? follicles, dito nang bumula yung egg. Yun. Kasi tayong mga kababaihan, every month, nagko-compete yung dalawang ovaries natin. Okay. Both ovaries may follicles. Okay. Pero kailangan, doon sa dalawang yun, may mag-mature na isa. May ma-attain siyang certain size. Either sa left or sa right? Yes. And yun yung mag-give rise doon sa egg na i-release mo during that circulation. Siyempre, napag-google ako kung ano itsura ng follicle. Kasi ang naisip ko follicle, yung hair Yeah. follicle. Pero imagine mo na nagko-compete yung nakita ko dalawa. na. Oo. And finally, isa doon magtatagumpay na mag-release ng mature na egg cell. Yun yung tatambay ngayon sa fallopian tube, waiting to be fertilized. Pero pag may PCOS, ano nangyayari? Pag may PCOS, ang nangyayari is that walang nagmamature na follicle. na. So, nare-retain na maliliit sila. So, you're correct. Na pagka in-ultrasound kayo, makikita maliliit yung size ng mga follicles. And ang tawag nga natin dito is polycystic ovary because yung mga follicles na hindi na mature, ano sila, ang laman nila fluid. So, cystic sila. Ayun. Pero you're also correct, Mamu, na hindi rin lahat ng ang itsura ng ovary sa ultrasound ay maraming maliliit na follicles ay may syndrome na. Oh, yun. Magkaiba yun. Kasi yung iba natatakot agad. Right? Kasi when we say syndrome, of course, it has to be a combination of other symptoms also. Like what? Like, ang syndrome kasi, it has to be na ang pasyente, meron din siyang irregular menstruation. Okay. Or kung di man irregular menses talaga, may bout siya na sa isang taon, no? Dapat 12 times ka nagme-mens siya. Minsan isa lang, dalawa, less than 9. Tapos may periods to na pwedeng nag-heavy yung bleeding. Kasi pagka after some time hindi nagme-menstruate, yun yung nagiging ill effect eh. Second is signs and symptoms of yung increased yung male hormones. Yes, yung virilization na tinatawag. Pwede pala yun, nag-increase ang male hormones ng Yes. mga babae? Kasi tayong mga women, we also have testosterone yung androgens or panglalaking hormones. Pero mas konti siya, of course. Okay. Pero in PCOS, one of the pathology is that mas increased yung androgens. So, paano yun magmamanifest? Hala, yan na yung nakikita nyo, clinically, may bigote. So, nagko-complain ng excessive facial hair. Yung iba, nagkakaroon ng hair even sa dibdib. And yung iba, nagkakaroon naman ng male pattern baldness. And more than that, yung acne. So, clinically, dati talaga, when a patient enters sa clinic, hindi naman sa judgmental, no? But, nung unang panahon, talagang pagpasok, parang alam ko na yung complaint ng pasyente na to. Kasi mostly, medyo nasa overweight side sila. Okay. Nakikita mo talaga, hindi naman nakamask yung mga pasyente dati. So, pagpasok pa lang yan, ako, may bigote siya. Facial hair. Hulaan ko yung iko-consulta mo, hindi ka nagme-menstruate, no? So, ganun, parang feeling nila ang galing mo because meron ngang syndrome. Ang nakakatakot ngayon is that kahit pala payat, pwede nang magkaroon ng PCOS. So, it doesn't follow na yung usual na presentation niya. So, apart from dun sa sinabi ko na history ng irregular menses, meron kang signs and symptoms ng mataas yung male hormones mo, isang clinical feature nga would that be of the ultrasound. Kasi one diagnostic test, of course, that we employ is the ultrasound. So, isa yun sa pwedeng mag-confirm. But again, hindi mo masasabing you have PCOS or the syndrome kung halimbawa ultrasound lang yung meron kayo. Kailangan may combination ng irregularity sa menses and also yung signs and symptoms sa mataas ang male hormone.